attention. It's a dossier about Guo Huaping or Alice Guo. 跟我所不幸的，我们两个人你看一下，曾经都为这个国安公安命，你看看我的下场，要想出兵灭口呢，又把真相呢，又让我们全世界给人。Grabe no? Yun, good day guys, ito pong si Daddy Vin and may kayong pagbabalik sa Daddy Vin channel. So panoorin natin itong sagutan, no? Itong interpellation ni Alice Guo o yung dating mayor ng Bamban-Tarlac at saka nitong si Representative Chino, no? Na maganda yung nangyaring tanungan dito, no, sagutan, no? So panoorin natin. Lipat ko muna yan. Laksan natin ako. Pinabilis ko na to. Ikaw ay Pilipino, tama po ba? Yes po, Your Honor. And sabi niyo din na dito kayo lumaki, tama po ba? Yes po, Your Honor. Dito kayo ipinanganak, tama po ba? Yes po, Your Honor. I have my Filipino birth certificate po. And dito din kayo, Pilipino din yung mga magulang ninyo po. Ang alam ko po, ang nanay ko po ay Filipina po. Okay, and yung tatay mo? Forward na natin to. Tatay ko po ay Chinese. Okay. Kasi matagal na let's natin circle back, narinig yan. a few years before, more recently, yung sa pagtakbo ninyo bilang mayor ng Bamban. Isa po, kung ano pong Ilang meron ako, ulit na gusto ko rin po itinanong to natulungan yung mga sa Saan Senado. kayo kumuha ng pondo? hindi po ganun kalaki. So, saan lang kayo kumuha ng pondo? Kasi Ito kailangan to, mahalaga pondo, rin. para magkampanya. Oh, so, saan kayo kumuha ng pondo? Your Panalo Honor, natin. gumawa po ako ng pondo sa negosyo ko po. Okay. And itong negosyo is? Your Honor, lahat po ng negosyo ko po, sinampahan po nila ng AMLAC. Pwede kasing sa Pogo I invoke my kinukuha right yung against kanyang self-determination mga po ano. pagdating po sa business po. Yung mga Can ginagastos we niya sa show the kampanya. next slide? Gusto ko lang pakita. So, confirm niyo po, Miss Alice, na kayo po ito sa likod po ng Ford F-150. And yan si Cassie, na nakasakay din na ng Can-Am. Ano ba yan? Riker Sport 900? Your Mahal Honor, yan hindi ka po na. yung campaign. Million Yan po ang ay town halaga fiesta niyan. po namin. Town Fiesta lang. Okay. Lalo na yung So, Ford Raptor. very interesting. Kasi from what I remember, kasi ako mahilig ako sa kotse, pero yung kotse ko is a 2003 Camry. And medyo may kamahalan din yung mga nakikita natin dito sa pictures. But sige na lang. So this was a fiesta naman din and very festive. Pero kayong dalawa yung nasa picture, tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So you lahat ng mga funding na nakuha mo for your campaign, galing sa sarili nyo, sa businesses? Yes po, galing po sa sarili po lahat, Your Honor. Okay. Now, you didn't ask Parang hindi ka pa for napanood. any funding from any Chinese person, Filipino? Never po. Okay, sige. Filipinos po, may mga friends po na tumulong in kind. Pero finances po, wala po. Okay, sige. Now, At Mr. Chair, posibleng meron if din you'll mga allow me, Chinese. I'd like to show a video to everyone. This is from Al Jazeera. And Ito na, ito if na. I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time as this is very Panoorin niyo also in mabuti nature. to, It's guys, okay, no? Mr. Chair. Certainly, Thank you, Mr. Chair. Congressman Mario, the better Ano, Almano. galing sa Al Jazeera. Anyways, please, Comsec, can you please play the video? 我接触了很多这个中国公安部和“一带一路”的这个经历啊，一些事情呢还和最高层的未来有关系。我为什么认为一定会遭到灭口啊？ Wang Fugui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 60-70个泰国人对我们10多个中国人进行那个无差别的袭击。为什么知道是针对佘志强先生呢？是因为这些泰国人相互说话当中就是有在找佘志强，那个时间是他律师会见的时间，然后所以说躲避了这一次袭击。谢吉江 Thai prison authorities did not respond to Xie a request for Jijiang. comment. Wang spent 5 years in jail battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Sher when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些 Pause 档 muna 案。 natin. Itong nagsasalita guys ay siya yung nakasama, no? Sa Selda, sa Thailand yata to, no? Hindi ako sure. Sabi, parang narinig ko sa Thailand yata. Nakasama niya sa Selda, no? Pero ito nakalaya na. At yung tao na yon, no? Yung sinasabi nila si Xie Jijiang ba yun? ay ano, basta mamaya makita nyo. Basta kasama siya, no? 目前受到他的那个授权所解密的那些内容，只是部分的内容而已，但是这些内容涉及到了那些国安人员的名单。这些内容涉及到了那些国安人员的名单。 He allows us to take a look.
One file in particular catches our attention. Oop. It's a Bakit? dossier about Guo Bakit? Huaping or Alice Guo, May former file si Alice fugitive Guo and dun. embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Kita nyo ba yun? Kahit yung na nakakulong na may kapareho niyang kaso sa Thailand, bakit merong file si Alice Guo doon? So, ewan ko. Pwedeng dahil sabi nga natin mainit itong kaso ni Alice Guo para mapansin siya, para mapansin na nandun siya sa kulungan na yon at maipaalam sa mga kasamahan nila na nandito ako. Pwedeng ganun eh. Pwedeng sumasakay siya dito sa kaso ni Alice Guo para mapansin siya ng mga, sabihin natin, mga mas matataas sa kanya. Di ba? At pwedeng magkaroon ng paraan para mapalaya siya doon. Pwedeng kasinungalingan din to ah. Pwedeng hindi rin totoo ito. Pwede rin namang totoo. No? So, nandun lang tayo. Panoorin lang natin. Now in police custody, or is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. He's also accused of being a Chinese spy. 菲律宾的这个郭华平的，我用这个手机来跟他通过话，当时呢还要 Shah says Guo once asked him to help fund her political campaign. Kinakausap daw niya si Guo Huaping dito sa Pilipinas. 所以的意思就或者没有给钱。 Guo has Nangingiram daw ng insisted pera. She was born in the Philippines, a prerequisite for office Oh, siya holders talaga in the to. Oh. country. Bakit meron siyang file dyan? Balik natin yun ah. Shah says Guo once asked him to help fund her political campaign. 那我更不想得罪这个菲律宾政府的，所以的意思就或者没有给钱。 Guo Yan has o. repeatedly Kita niyo ba? insisted she was born in the Philippines, a prerequisite for office holders in the country. But Shah's dossier lists China as her place of birth, Guo Huaping. and previously claimed she's the daughter of a Filipino woman. But according to this document, her mother is a Chinese citizen called Lin Wenyi. The dossier also lists a family address in China's Fujian province. This is what our researcher finds when he visits Ito daw yung bahay ni office of Guo the Huaping. Chinese Communist Ni Alice Party. Guo sa China guys. Sa Fujian. At a nearby village, No? residents show Kita niyo ba? This is what Yan our daw, oh. researcher finds when he Okay, interesting to guys. Panoorin nyo to ah. Dito ito sa Manila Bulletin eh. Ilagay ko na lang yung link dito sa description. No? Balik natin dun sa ano. told us in the country. Yan. So, hindi ko na ito patatagalin no. Ito yung nakakapagtaka guys no. Iwanan ko kayo dito ah. May isang bilanggo sa Thailand kung hindi ako nagkakamali. Isang Chinese din at kilala niya si Alice Guo. And eto pa. Itong Chinese na to, kapareho ang kaso sa pareho sila ng ginagawa ni Alice Guo. At ito pa. Dito sa investigation na to, parang pinapatotohanan dito at sinasabi ng taong yun na kasamahan niya si Alice Guo sa pag-iispiya, no? Dahil isa siya sa mga espiya ng China. And nasa kanya yung mga files ng mga kasamahan nila. At isa dito ay si Alice Guo. So ang galing nito, no? Ang galing nitong ngayon ko lang nakita itong mga dokumento na to. No, ipinapakita nung isang tao dito na kadikit daw nung bilanggo na yun at naipasa sa kanya yung mga files, no. And hindi rin makikita nyo rin, no, doon sa mga susunod na mga interviews sa interpellation na may pinapakitang mga lugar sa Myanmar na parang Las Vegas, pero yun daw ay isang parang pogo rin yun, no. And may relation kung bakit si Alice Guo ay gustong tumakbo papunta dyan sa Thailand. Parang ganun kasi yung ruta nila from Indonesia pupunta sila ng Thailand, then papunta sila ng yung tinatawag na Golden Triangle, which is yun yung Myanmar,
and yung Laos kung di ako nagkakamali at Thailand, yung tatlong yun. Kasi doon guys, namamayani yung mga pogo, no? Grabe doon, pati yung mga drug related na mga gaya ng mga taniman ng mga opium, 'di ba? Nandun sa kanila yung pinaka ano. Kaya nga sobrang gulo ngayon doon. Iba yata yung pamamahala ng Myanmar. It's a dossier about Guo Huaping or Alice Guo, former fugitive and embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Now when police, Sher says he has a message for the former mayor. 郭阿迪跟我是不得信的，我们两个你看看，曾经都为这个国安公卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相呢，就告诉全世界。 Grabe no? China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Neither did Alice Guo Huaping. Pero nagkataon that the person named Xie Kailung, who si Xie Zhejiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case in Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture Grabe where she was born, even her mother. And the name of Tutol na tutol si Visales. Ibig sabihin, Mr. Chair, again, posibleng hindi rin naman, di ba? You were told. Pwedeng ganun. kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya pinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo Huaping as anak ni Lin Banie nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya yung pinanganak. Nakita na nga, doon mismo. She left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might you take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier. Panay ang iling ni Miss Alice ko. Iwanan ko sa inyo to Bumangon muli yung pagiging espiya daw ni Miss Alice ko, no? Itinuturo. Kumpirmado dito, may mga dokumento. No? Pero hindi pa rin natin maalis na pwedeng hindi rin naman totoo. No, pwedeng may ibang gumagawa-gawa ng kwento sa kanya. Ang lakas ng ulan. Pasensya na So, tingnan na lang natin no kung anong mangyayari. Pero ito kasi ang pagkakalam ko final yata ito Hindi ako sure Sa Senate kasi final na yung hearing nila. Pero dito sa Quadcom hindi ako sure. Pero ang dami pa ring nabubuklat dito. Grabe no. So sabi nga niya dito magdidemanda siya kaya nagsusulat si Miss Alice ko dyan kasi idedemanda niya yung mga nagpakalat nitong balitang ito. So ewan ko. No? Habang tumatagal itong kwento ni Miss Alice ko talagang no, parang ang dami nating nakikita na bubuklat. Panoorin niyo itong itong buong kabuuan na to. Ilalagay ko sa comment section at saka dito sa description, no. Inabot na ito guys ng kung hindi ako nagkakamali 11 PM. Grabe. Simula alas 10 ng gabi hanggang parang 10 to 11. Ganun katagal itong hearing na to, halos 12 hours. And parang torture nga daw yung nangyari dito. No? Parang torture kasi maya't maya sila tinatanong. So sobrang dami ba naman ng mga nag-i-interview sa kanila. So yun guys, so maraming salamat po sa panonood and ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo, bye.